Ating pag-uusapan itong nahuling 13 billion pesos na halaga ng droga dyan sa Alitagtag, Batangas sa isang checkpoint. At kung bakit natin ito pinag-uusapan kasi nababalot ito ng kontrobersya at mga katanungan. Pero bago ang lahat, mga kapolitika, huwag kalimutan kayo ay mag-like at mag-subscribe muna dito sa ating YouTube channel para kayo ay updated sa issue ng bansa at issue ng lipunan. So, nung nakarang araw is merong nahuling 13 billion pesos na halaga ng droga dyan sa Alitagtag, Batangas. At ang sabi doon is, sabi noong driver ng van, ang sabi niya is nirentahan niya lang daw yung van at hindi niya alam kung ano yung laman nung mga shipment na inilagay sa kanyang sasakyan. So, i-deliver niya lang niya at ang sabi doon sa checkpoint kasi meron daw silang ginagawang check up sa mga sasakyan kung merong mga suspicious na mga kargamento at nakita doon nila yung van na yun na kung saan is merong mga laman ng ipinagbabawal na gamot. Now, bakit natin ito pinag-uusapan? Kasi marami ang nagtatanong dito mga kapolitika na kung saan is hindi naniniwala dito sa pangyayari na kung saan is baka ito ay scripted lang kasi akalain mo in a broad daylight at hindi naniniwala ang mga mamamayang Pilipino na hindi niya alam yung laman nung kanyang i-deliver kasi 'di ba pag ano yan pag ikaw ay isang nagsiship ka ng mga kargamento, inaalam mo muna yung mga i-deliver mo. At ang sabi doon, tons of drugs daw yung nahuli kasi nasa 13 billion nga, 'di ba? Parang ang sabi dito is napaka-imposible naman na magkasya yung tons of drugs doon sa van na nirentahan. At meron pa nga dito kasi merong post itong si Sasrogando Sasot. Siya yung nag-expose nitong scripted o mano na paghuli. Para kasi after nung nahuli, 'di ba? At nagpa-press conference sila para kumbaga bumango sila sa mga tao na oy, ito merong nahuling tons of drugs, napakaraming droga para kumbaga hindi na ito masupply sa komunidad at masira yung buhay ng mga kabataan kasi nga itong droga is talamak pa rin talaga sa ating bansa at lumalala pa. So ang sabi doon ni Sasrogando Sasot is meron kasing isang video na pinost doon at before pala noong nung press conference is pinagbawal habang nakaharap sa media yung army na kung saan is nakabase doon sa checkpoint na yon, pinagbabawalan siya ni Bongbong Marcos na magtanong yung media. Okay? Kaya nagpadagdag yun sa hinala kasi press conference ngayon, andun na yung media, bakit bawal silang magtanong where in fact dapat naman talagang alamin nung media para naman mas kapanipaniwala yung ginawa nilang paghuli dito sa 13 billion pesos na halaga ng droga. Okay? At nakita ko pa nga doon sa video na kung saan is nagtatawanan sila. At parang hindi makikita sa mukha nung in-interview na matuwang-tuwa sila at masigasig siya, enthusiasm kumbaga na nakahuli sila ng ganoong halaga ng droga, which is I think this is first time in the history na ganun kalaki yung nahuli nilang halaga ng droga. At ang sabi doon ni Bongbong Marcos kasi binalaan niya yung media na sabi niya is hindi pwedeng magtanong ng mga ibang hindi pwedeng magtanong yung media doon sa sundalo na kung saan is nakahuli nung droga doon sa van. So sa isip-isip ko parang napakalabo naman, parang first time ito nangyari na pinagbawalan yung media na magtanong. Kasi even though umuusad kasi ang sabi daw is umuusad pa daw yung investigation at ayaw daw na ma-disrupt yung investigation doon sa nahuling droga. So sa isip-isip ko always naman na gano'n na even though wala pang concrete na information is pwede naman at wala namang bawal na magtanong yung media. Bakit? At nakapagtataka lang dito mga kapolitika kasi itong si Bongbong Marcos is hindi naman ito pumupunta sa mga
ganitong operations o ganitong mga aktibidad ng mga kapulisan at kasundaluhan. Kasi halimbawa yung mga namatay na mga sundalo doon sa Mindanao sa giyera sa mga rebelde, hindi naman siya pumupunta, pero dito is pumunta talaga siya at talagang nagharap sila sa media. Okay, at napakita doon na kung saan is nagtatawanan yung mga reporter at yung pati na rin yung sundalo na kung saan is nakahuli ng droga. So something is wrong here at nagtataka lang din ang karamihan bakit itong si Risa Ontiveros is tahimik dito sa isyong ito. Pero kung about sa mga issue ng Duterte is napakaingay niya at pinapaimbestigahan pa sa Senado. Okay, so yun ang nakapagtataka. At itong si Sasrugando Sasot ay na-expose niya doon sa kanyang page na kung saan ang sinabi niya is itong driver pala na ito is makisig siya at dating sundalo. At doon sa itsura nung driver is parang hindi daw sapat yung 6,000 pesos na binayad sa kanya at parang hindi naman daw nangailangan ng pera yung at hindi ganoon yung trabaho nung tao na yun na kung saan is binayaran ng 6,000 para i-deliver yung shipment at napaka-imposible nga na kung saan is napaka-imposible na hindi niya alam yung kanyang isi-ship na kargamento. Bakit natin ito pinag-uusapan? Kasi ito parang timing dito sa mga kaganapan. 'Di ba nung nakaraang buwan is merong drug war itong si Baste Duterte na kung saan is may napatay doon sa Davao City on the spot kasi nag-declare siya ng drug war. At itong mga nakaraang araw is hindi pa rin mamatay-matay yung issue ng droga at akusasyon dito kay Pangulong Bongbong Marcos hinggil sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. So, parang timing na kung saan is sinasabi na baka ito ay sasabihin lang sa SONA na ito nakahuli kami ng bilyon-bilyon na halaga ng droga. So, para kumbaga bumango siya sa mga tao. So, gagamitin ito sa SONA na kung saan is ito yung isa sa mga accomplishment ng kasalukuyang administrasyon sa when it comes to drug. Kasi ang sabi doon ni Bongbong Marcos is bloodless daw. Walang namatay at kumbaga kinukontra niya directly yung paraan ni former President Rodrigo Duterte na pagsugpo sa droga. Okay? At isa pa sa mga nakapagtataka dito, mga kapolitika, is yung in-interview mismo na sundalo is parang hindi siya confident doon sa mga sasabihin niya at nag-iisip siya at nakita nga natin dito sa videong ito is binubulungan siya nung kasamahan niyang pulis. I think ito yung speaker ng PNP. Alright? So, marami ang nagtatanong tuloy baka ito ay scripted lang or pakana lang. Even sa mga comment section, marami ang mga nagtatanong kasi bakit sa broad daylight nangyari yung pag-ship nung ipinagbabawal na gamot. So, ang dapat na gawin dito mga kapolitika is dapat paimbestigahan ito sa Senado kahit naman wala naman talagang mangyayari kahit paimbestigahan pa ito. Dapat malaman din ng mga tao kung talagang legit at totoo itong kanilang ginawang operation dyan sa Alitagtag, Batangas. Kasi even yung mga kakamping, even yung mga supporters nila Leni Robredo is hindi rin naniniwala dito sa palabas na ito kasi doon nga sa page ni Richard Hidarian sa Facebook ang sabi is hindi daw malinis yung script na ginawa or yung palabas. So dapat is imbestigahan talaga ito ng masusi kasi at bakit hindi masyadong pinapasalita yung driver ng van. 'Di ba pag may nag-book ka, inaalam mo yung pangalan, inaalam mo yung contact number, 'di ba merong ganong informations? Bakit 'yun ay hindi inilabas sa media? Baka totoo nga naman talaga itong mga akusasyon na ito. Well, yan ang ating abangan dito mga kapolitika. Pero for now, yun lamang ating masasabi at ang ating opinion na kung saan is marami nga ang nagdududa dito sa operation ng mga sundalo dyan sa checkpoint sa Batangas. Again mga kapolitika, huwag kalimutan kayo ay mag-like at mag-subscribe muna at kung ano ang inyong masasabi, please comment down below. At maraming salamat sa laging pagtunghay, pagsuporta doon sa aking YouTube channel at pagpalain po tayong lahat.